Hinarvest na po natin lahat ng ating mga punla at ito yung naging resulta mula sa pinakapuno papunta sa pinakatalbos. Mas nakita po natin na ang pinakatalbos ay nagkaroon ng mas maraming ugat. Hello ka-farmer, magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo at welcome back dito sa DDT Nature Farm Channel. Ang video na to na gagawin nating araw ay kadugtong ng nakaraang video na kung saan ay pinakita ko sa inyo kung paano magtanim ng Madre de Agua. Siguro ilan sa mga makakapanood ng video na to ay hindi pa familiar kung ano yung Madre de Agua. Ito ay isang klase ng halaman na tinatanim natin at ang mga dahon nito, katulad nito, ay ginagawa nating pakain sa ating mahalagang baboy, manok, kambing at iba pa sapagkat mataas ito sa protein na kung saan makapagpapataba ng ating mga halaman. Ang tawag dito ay mga alternative feeds. Ang unang video ay pinakita ko sa inyo kung paano ang pangungulikta nito, pagputol nito at syempre pagtanim nito. At doon sa video na yun ay nagtanong ako kung gaano ba ito katagal bago tumubo at saan ba yung mas madaling itanim, itong talbos niya o ito yung kahoy o ito yung mga stems, yung malalaki. At masasagot yan ang mga tanong na yan dito. Kaya kung bago ka sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-like kung gusto mo yung video na to at mag-subscribe ka na rin kung gusto mo ng ganitong mga video. At i-share mo rin sa iyong mga kasamang farmer baka sila rin ay gusto magtanim ng Madre de Agua or matuto dito. Kaya meron akong ditong ibabahagi sa inyo na idea na medyo babaguhin natin pagdating na dito. Okay? Ito na. Ito ay tinanim ko noong January 7. At ngayon ay February 2. Kaya pumapatak na to ng nasa 24 days o 26 days ganyan. Yan, tingnan natin. Ito ay ang mga sanga na tinanim ko. Pinutol-putol ko lang yan. At ngayon ay nakikita nyo tumutubo na. Ito naman ay yung mga pinakadulong bahagi na pinutol ko. Ibig sabihin, pinutol ko lang yung pinakadulong bahagi at tinanim ko. Ang unang tanong na sasagutin natin doon ay gaano katagal bago tumubo yung Madre de Agua. So, katulad sinabi ko, ito ay 26 days na simula nung naitanim ko. Ito na yung mukha ng 26 days. Ang pangalawang tanong doon ay saan daw yung mas mabilis itanim? Ito bang yung kanyang stem o ito yung kanyang dulong bahagi? Kung tayong titingin ka farmer, tingnan natin mabuti. Halimbawa katulad nito. Yan, mayroon na siyang talbos at ganyan na siya kagad, no? Kung stem yung tinanim natin, no? Samantalang itong tinanim ko ng mismong talbos niya na, pag tiningnan natin parang established na siya. May malalaki na kagad siyang dahon. At ayan, ang ganda ng kanyang tubo. Actually, yung ganitong klase ay parang ito lang, oh. Parang pinutol ko lang ito, then tinanim ko. Yon. Nga lang, siyempre, kapag maliliit yung mga sanga, katulad nito, ito yung mga talbos niya, mas maliliit. So, yung kanyang simula ay siyempre hindi pa rin siya mabulas. Katulad nito, minsan nakakalbo pa. Ang tip dito para ma-achieve mo yung ganitong klase, kailangan pagputol mo ng Madre de Agua, itanim mo kagad tapos diligan para tuloy-tuloy na kagad siya. Kung hindi naman, ito naman tumutubo siya. So walang sayang, no? Simula sa malalaking sanga hanggang sa pinakadulo-dulong bahagi ay pwede po nating tanong. Ngayon ang binabanggit ko kanina ka-farmer na sabi ko medyo babaguhin natin kung konti yung twist. Kasi nakaraan, nagsabi ako sa inyo na yung sa taas na, yung sa upper na nodes, diyan lalabas yung mga sanga o yung kanyang mga suhi. At sa ilalim ng nodes naman ay doon lumalabas yung kanyang
mga ugat. Which is dati nakita ko yun kasi yun ang ginagawa ko. Later on, mas lalo nating pinag-aralan kung gaano ba katuto. Posible ba siya magtubo kahit wala sa nodes? Ang sagot yan ka-farmer ay, oo, posible siya magtubo kahit walang nodes. Ayan, tutubo siya dyan sa may mismong pinutulan po natin. Yan. Ano ba yung kahalagahan ng malaman natin na pwede naman pala siyang tumubo sa mga kahit pinutulan natin? Ang magiging magandang advantage nito ka-farmer ay pwede ka nang mas lalong makapagparami ng Madre de Agua. Kasi ang gagawin mo, hindi mo na kailangan piliin na mayroong node sa ilalim. Ibig sabihin, pwede pala itong putol-putulin ng mas maiikli. Hindi mo na kailangan dito ng kailangan at least 2 o 3 nodes. Pwede na siguro yung isang node as long as yung nodes ay nasa ibabaw para doon tutubo katulad nito. At itong sa ilalim kahit walang node pala ay lalabas naman yung ugat. So less important na kahit walang node sa ilalim sa nakabaon sa lupa, ang importante merong node sa ibabaw at dyan lalabas yung kanyang suhi. Linawin ko lang, pagdating sa suhi ng ating mga Madre de Agua, lalabas siya dito sa may dito banda. Pero pagdating naman sa ugat, wala siyang pinipili, mapanood man o kahit saang parte, basta na yun ang pinaka dulong bahagi ng ating mga pinutol, mga cuttings ay lalabas. Matapos nating makuha dito, although hindi sabay-sabay, no, napansin ko dito ka-farmer, no, yung kanyang talbos mas mabilis makapaghaba ng kanyang mga suhi kumpara sa mas malalaking parte. Ayan. Ito yung malalaking parte, bago pa lang nagsisimula, samantalang itong medyo dulo-dulong bahagi o mas malambot na parte ng Madre de Agua ay mas mabilis lumabas yung kanyang mga suhi o mas mabilis sumaba. Tingnan po natin mabuti. Ito yung pinaka kumbaga yung pinaka punong bahagi. Habang tumatagal at papunta sa talbos, katulad nito, ay mas mahaba na yung kanyang mga suhi kumpara dito. Di ba? Yan. Pagkatapos nating magpatubo ng ganito, pwede na po nating piliin yung mga pwede na nating itanim. Actually, basta may suhi yan, pwede na. Katulad halimbawa nito. Yan. Meron na siyang suhi, sumatik, meron na siyang mga ugat. Pwede na nating i-transfer, itanim ulit. Ngayon ka-farmer, susubukan naman natin, kukuha tayo ng talbos nito at ng kanyang mismong stick at itatanim natin sa paso. Titingnan natin kung dito sa dalawa, saan na naman ba yung mas mabilis. Okay? So para sa final na experiment natin, titistingan natin ulit kung anong mas mabilis or anong mas maganda na mas lalo nating mapabilis yung pagtubo ng Madre de Agua. Kaya pipili tayo dito ng napakagandang sanga. Then titingnan natin sa mga bahagi na yan, saan ba dyan yung pinakamagandang itanim. Kung halimbawa ikaw ay nasa farm mo at gusto mo ng mabilisang pantanim. Kaya ito, napili na natin. Puputol-putulin natin ito at itatanim natin sa paso. At naputol-putol na natin simula sa pinakapuno papunta sa pinakatalbos. Itatanim natin lahat yan. Tama nga ba yung conclusion natin na mas mabilis yung tumubo yung sa mga talbos na parte kumpara doon sa mga mas matitigas na parte o nasa ilalim na parte. Tatanim na natin dito sa ating paso. Binawasan na rin natin ang ilang dahon upang maiwasan yung pagtumba. At dito itatanim na natin itong mas matitigas na parte. Pagkatapos niyan ay diligan na rin kaagad natin. Okay, that's it. So, dyan na lang. Maraming salamat ka-farmer sa panood sa video na to. I hope nagustuhan nyo yung video na to. At don't forget to like, share, at syempre mag-subscribe na rin kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Sana ay
na-inspired kayo na magtanim ng Madre de Agua sapagkat napakabilis lang nitong itanim. Pwede nyo rin itong ibenta pamamagitan ng mga cuttings. At mas maganda siyempre kung makapagtanim kayo ng mas marami, makapag-produce kayo ng mas maraming mga feeds para sa ating alagang baboy. At samahan nyo na rin pag gusto nyo bumili ng pelletizer machine o bumili kayo ng chopper machine para mas mabilis nyong may pakain sa mga alagang hayop. Abangan mo pa susunod nating mga video. Sa susunod nating video, itatanim na natin ito sa mga gilid ng ilog. Maraming salamat and happy farming po sa ating lahat.